Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga SSS members. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang eligibility sa Microloan Program o SSS Loan Lite. Sino-sino nga ba ang pwedeng mag-avail ng SSS Loan Lite? Para masagot ang tanong na yan, ating pupuntahan ang mismong inilabas na SSS Circular Number ni SSS para dito. Ito ay ang SSS Circular Number 2026-005. Narito ang mga eligibility ayon sa circular. To qualify for the SSS Microloan Program, the member must 18 to under 65 years old at the end of the loan term. Ibig sabihin dito, ikaw ay 18 years old at pataas at ang edad mo ay under 65 years old sa oras na matapos ang iyong loan term o pagbabayad sa SSS Loan Lite. Pangalawa, have at least 12 posted monthly contributions. Ang ibig sabihin nito, hindi lang sapat na nagbayad ka lang sa SSS na contribution. Kailangan posted ang bayad mo sa SSS. Posted sa SSS records. At ang pangatlo, no past due short-term member loans. Kailangan walang past due short-term member loans. Ano-ano nga ba yung mga past due short-term member loans? Kabilang dito yung salary loan, including salary loan early renewal program o yung SLUR, calamity loan, emergency loan, restructured loan. At iba pang mga STMLs o short-term member loans na i-determine ni SSS. Kung meron kang past due sa mga ito na nabanggit at yung other STMLs loan na i-determine pa ni SSS, hindi ka pwedeng mag-SSS Loan Lite kung may past due. At ang pang-apat, have no pending settled final benefit claim provided that if a final benefit had previously been granted, the same has already been canceled prior to the loan application due to reemployment, resumption of self-employment, or recovery from total disability. Dapat wala kang pending o natanggap na final benefit claim kagaya ng retirement, total disability, at death benefit. Pero merong exemption dito. Kung nag-granted ang benefit at ito ay na-cancel bago ang pag-apply ng loan. Sa kadahilanan paggaling mula sa total disability, ikaw ay muling nagtrabaho at bumalik sa pagiging self-employed. Sunod, have no active restructured loan. If with fully paid restructured loan, the restrictive period on availment of a new loan must have been satisfied. Kung ang isang miyembro ng SSS ay meron pa siyang active restructured loan, hindi pa pwedeng mag-SSS Microloan o SSS Loan Lite. Ngayon, kung fully paid na ang restructured loan bago mag-SSS Loan Lite, kailangan na satisfy mo ang restrictive period. Kung fully paid na ang iyong pagbabayad dito at hindi default, so pwede kang mag-apply after 3 months. Ngayon, kung default ang restructured loan mo after 2 years, doon ka palang pwedeng mag-loan. Number 6, have an account with the PFI that is enrolled in its online facility. Kung ikaw ay isang SSS member, kailangan meron kang enrolled account sa PFI. At hindi lang dapat meron kang account dito, kailangan enroll ka sa kanilang online facility. As of now, ang pwede palang mag-finance sa microloan program, yung UD at ang RCBC Discartec. Pero si RCBC Discartec, wala pang official na announcement para dito. Si UD naman, may mga ilang comments na kung saan nakapag-loan na sila. Pero ngayon, nakaka-experience pa rin sila ng mga technical
errors. And at the same time, na-announce din ni UD sa kanilang official Facebook page na wala pa ring official announcement para dito. At ang pang-pito, have no active SSS microloan. So, siguradong may magtatanong dito, paano ako magkakaroon ng active microloan or SSS loan like first time kong maglo-loan dito? Sa mga first time maglo-loan sa microloan, hindi po sa inyo ito yung number 7. Para lang sa mga nakapag-SSS loan light na at gusto pang mag-loan ulit para dito. Kung meron pa kayong active microloan, hindi pa pwedeng mag-loan. At yung pangwalo, have fully paid their account with the PFI representing the microloan that is refinance. Ang ibig sabihin nito, kung meron ka pang dating SSS loan light na hindi pa fully paid, hindi ka pa pwedeng mag-SSS loan light ng panibago. At ang pinakahuli, have not been disqualified due to fraud committed against SSS. So, kailangan maganda yung standing or records mo sa SSS. Kung meron kang pandarayang ginawa dito, na ginawa mo sa SSS, hindi ka pwedeng mag-avail ng SSS loan line. Kailangan maganda ang record mo sa SSS. Yan ang mga eligibility para maging eligible o makapag-avail ng SSS loan line o kaya naman microloan program. Kung gusto mo ng mga ganitong content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na din sa ating channel.